Ngayong araw guys, bigla kami may naimbentong bagay na hindi ka pakipakinabang. Representing Honda Civic 150cc. Ito ang pinakamaganda sasakyan sa buong bundok. Bihira sa matinong tao nakakagawa na ito guys. Ano ako naman sabi ni mama? What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, bigla nasira yung vintage namin na hoverboard. Ayan guys, ine-explain pa ni kuya. Kala niya siguro may paki ako. Bali nagda-dragging na daw pala to guys, lalo na kapag nagta-top speed. Kaya chinensure na agad ni kuya yung karburador. At ayun na nga guys, maya lang okay na rin siya. Running condition na ulit siya guys. Kaso lang guys, na-realize namin na delikado pala tong hoverboard. Pwede siya mag-cause ng accidents. Kaya bigla kami nakaisip guys ng isang invention na hindi ka pakipakinabang. Kaya pumunta kami ngayon dito guys, sa latagan dito sa Paliparan para bumili ng kakailanganin naming gulong. Nakahanap agad kami guys, kaya binili na namin sa halagang 50 pesos. Nagtingin-tingin na rin pala kami dito guys, tapos bigla kami may nahanap na bagay na kakailanganin namin. Nakahanap kami guys ng helmet kapag nag-welding. Kaya binili na rin namin to guys sa napakamurang halaga. Isa na namang satisfied customer. Bumili na rin pala kami guys ng kakailanganin namin bakal. Pag uwi namin sa bahay, inugasan na agad namin to nabili naming helmet. Gagamitin kasi namin ngayon to guys kapag mag-welding, para wala kami nakikitang violet. Maya lang guys, mukha na siyang hawakan ng pala. Kaya nagmerienda na muna kami dito. Saktong-sakto, biglang may dumaan dito na nagtitinda ng puto. Kaya bumili na agad kami guys ng kutsinta. Kaya magbe-break time muna kami ngayon dito guys. Tamang food trip na naman ng mga itik. At ayun na nga guys, after namin mag-food trip, tamang gawa na ulit kami ngayon dito. Tamang invento muna kami ngayon dito guys, na para mga scientist ang galawan. Magaling din kasi si kuya guys mag-invento. Kakanood niya siguro ng batibot. Naka-invento nga yan dati guys, nandudura na robot. Pinalayas siya ni mama eh. At ayun na nga guys, maya lang natapos na rin namin. Representing our Honda Civic 150cc. The design is very non-human. It's very easy to use, but it isn't easy to control because this is for professional only. Don't try this at home, lalo na kung nasa bahay kayo, because this is very dangerous. Pero we have a ABS, Advanced Braking System. Bali ko sana siyang hihinto kapag bumangga. At ayun na nga guys, i-demonstrate na muna ni Baron. Nagsuot na rin muna siya guys ng helmet para safety. Patras. Bante. Ay na nga guys, medyo mahirap-hirap daw pala to kontrolin, sabi ni Baron. Kaya pinag-practice na muna ni Baron guys, para magamay niya na kung paano ba gamitin. Pero maya lang guys, nagamay na rin agad ni Baron. Kaya iti-testing naman namin ngayon to guys, si top speed, para malaman namin yung bilis. Ano ako naman sabi ni mama? Nasira, di pa ako nakakaisa. At ayun na nga guys, after namin mag-trip, magsi-celebrate naman kami ngayon ng birthday ng anak ni Baron. Sa mga hindi nga pala nakakaalam guys, isa nga pala si Barong batang ama na may edad na. Baka ulirang ama yan. Eto nga pala yung napaka-cute na anak ni Barong guys, si Ashley Gwen. Bali pamangkin nga pala namin siya ni kuya guys, kasi pinsang buo namin si Baron. Bali inaanak din pala namin niya ni kuya guys, si Wewen. Binibigyan ko nga lagi yan, malutong na 20. Ayan guys, nagmo-model pa siya oh. Mahilig nga pala umikot-ikot siya si Wewen guys, kasi pangarap niya paglaki niya, maging pambansang Beyblade. Ayan nga guys, kumakanta-kanta muna si kuya dito guys, para kunyari hindi pagkain lang yung habol niya. Ang sarap talaga pakinggan ng boses niya, lalo na pag nakamute. Maya lang guys, dumiskarte na rin siya ng pantanghalian niya. Tamang spaghetti lang with rice. Ako naman guys, tamang diet muna ako ngayon. Pero bukas na lang pala. Uy, food trip to. Nakakot, check. Ayun na nga guys, pinicturean ko na muna yung family picture nila Baron. Ay, video. Like and share for more nonsense video. Ito ay isa na namang istorya na hango sa totoong buhay. Ito ay kwento ng isang weirdong lalaki na minsang nangarap na maging isang ganap na isda. Kaya naisipan nito mag-imbento ng isang aparato na kakayanin makahinga sa ilalim ng tubig ng ilang minuto nang hindi nagkukulay ube. Kaya halina tuklasin natin kung magtatagumpay ba sila o uuwi sila na matataba na.
Bago magsimula ang ating isang napakawalang kwentang istorya, ay ituturo muna nila sa atin ang mga hakbang at mga baybayin, palatuntunan o tutorial ng kanilang paggawa ng kanilang imbensyon na talaga namang hindi kapaki-pakinabang. Ang unang first step na ginawa nilang hakbang ay binutasan ng isang Wilkins ng 2 beses na magkabilaan. Maya-maya pa ay nilagyan na rin nila ito ng stick na bakal, at ito pala ang kanilang magsisilbing gabay na siyang magbibigay ng balanse sa palutang-lutang nilang gagawing aparato. Tila ba ginagawa nila ang lahat at sinisigurado na magiging matibay ang kanilang iniimbento. Maya-maya pa ay malapit na rin itong matapos at inilagay na rin nila sa butas ang isang napakahabang kulay orange na hose. Ito ang kagamitan na siya magsisilbing hingahan at makakatiyak ka magtatagal ka sa ilalim ng tubig na parang isda. At pagkatapos nilang matapos ang kanilang ginawang napakawalang kwentang imbento, ay dali-dali na nilang susubukan kung ito nga ba ay epektibo. Kaya agad silang pumunta sa isang pinakamalapit na ilog at dito sila napadpad sa 13 Martires na may napakagandang ambience at sariwang buhangin. At wala nang intro-intro ay bumaba na agad ang isang weirdo at tila ba ito ay palumpalo na subukan ng kanilang nagawang imbento. Ngunit subalit datapwat, definitely probably, bagamat dulot na rin ang pagkatakot, ay sinubukan muna nila ito sa isang mababang parte ng ilog. Kaya halina't alamin natin kung ilang segundo nga ba magtatagal ang isang weirdong ito. Grabe, napakatagal niya konti. Talaga nga namang napakagaling. Alam niya na ngayon ang feeling ng isang tilapia na nakalagay sa isang aquarium. That's crazy. At dulot na rin ng pagkabagabag ay sinubukan nila kung totoo nga ba nakakahinga ka ng payapa. Kaya agad nila sinubukan kung hindi nga ba nagbabara ang kulay orange na hose na gamit nila. Nalunod. Maya-maya pa ay buo na ang loob ng ating bida. Agad niya nang susubukan kung sa malalim ba na parte ay magagawa niya pa rin makahinga. Kaya sila ay pumunta sa isang parte ng ilog na lagpas tao kapag nakahiga. Ngunit subalit datapwat, definitely probably, bagamat tila ba napakamapanganib ng ginagawang ito ng ating bida. Dahilan kung bakit hindi siya nagtagumpay. Kaya dali-dali na rin sinubukan ng isa niyang weirdong kasama at ito ay sinubukan na rin niya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kagilagilalas na hininga ang sumalubong sa kanya. At dulot na rin ng pagkapagod ay biglang naisipan ng ating mga bida na magtimpla ng kanilang kape. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakalimutan nila ang kanilang kalan. Ngunit buti na lang ay mayroon silang life hack na ating matututunan. Bumili sila ng isang tiner at nilagay ito sa lata at ito na ang magsisilbing kalan nila. Kaya agad-agad na rin sila nagpakulo ng tubig at nagtimpla ng kanilang kape na talaga namang sumasarap lalo na kapag nasa camping ka. At maya-maya pa ay kumulo na ang takore at sumipol na ang mainit na tubig. Dali-dali na nagtimpla ng kape ang mga weirdong lalaki at nakapag-iwan pa ng isang walang kwentang life hack. At don't try this at home lalo na kung nasa bahay lang kayo. Mahalagang paalala, ang tiyadala sa hindi takip at di mayroon gamitin matakip sa anumang uri ng takip. At maya-maya pa, kahit sila ay nagkamali at nabigo sa kanilang ginawang inbensyon, ay tila ba masayang nagkakape pa rin ng mga itik at sila ay masayang nag-food trip at masayang kumain ng kanilang baon na pudding. At ito ay patunay lamang na kasama sa buhay ang mabigo. Kaya kung malungkot ka, i-my day mo at huwag mong kakalimutan lagyan ng tugtog. At habang pauwi na ang ating mga weirdong bida, ay mayroon pa sila nakadaupang palad na mga solidong taga-suporta. Kaya agad nila itong binigyan ng kanilang sticker na tila ba kasing hugis ng pogs, ngunit ang kanilang mga taga-suporta ay tila ba naging masaya. Kaya maraming salamat sa lahat ng ating kaitik sa inyong walang sawang suporta. What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, dahil sobrang init ng panahon, kaya bigla namin naisipan na mag-imbento ng DIY na air cooler. Air cooler, check. Kuya ko naman. Ang lamig. Ang galing. Ang galing. At ayun na nga guys, grabe sobrang init ng panahon ngayon. Balita pa namin guys, almost 50 degree centimeter pa daw yung init. Kaya medyo nalalanta na guys yung mga tanim dito nila mama na halaman. Dulot na rin siguro yan guys ng pagpapalit ng klima ng climate change. Ayan guys, dahil sobrang init ng sikat ng araw, kaya itatry ko ngayon kung kaya niya ba makapagluto ng itlog. Maya-maya lang guys, wala pang isang oras, grabe naluto nga yung itlog. Talaga nga namang sobrang init ng panahon natin ngayon guys. Pero ang kagandahan dito guys, scramble pa yung pagkakaluto niya. Tapos may previous pa na kanin. At ayun na nga guys, dahil di na namin matiis yung init, kaya bigla kami may naisipan na imbentohin. Naisipan namin guys na gumawa ng DIY na air cooler, kaya pumunta na agad kami ngayon dito sa Latagan guys, dito sa Area F. Maghanap kami ngayon guys ng second hand na auxiliary pan. Bali ayun kasi guys yung kakailanganin namin sa gagawin naming DIY na air cooler. Wala kami nahanap guys sa Latagan na manipis, kaya bumili na lang kami ng bago. Pero okay lang yan guys, magagamit pa rin namin to, ikakabit namin to kay Tagtag. After namin bumili guys, naisipan muna namin na mag food trip, kaya kumain muna kami ngayon dito guys ng tuhog-tuhog. At syempre dahil sobrang init, kaya bumili na rin kami ng palamig. Kaya tamang food trip na naman ng mga itik.
At ayun na nga guys, ngayon naman umpisahan na namin buuhin ang aming bagong invention na napanood lang namin sa Batibot. Ayan guys, bali ayun lang yung mga kakailanganin sa pagbuo. Talagang napakadali lang nito guys, kaya manood kayo na maigi para matutunan nyo rin. Bali tuturo namin sa inyo ngayon guys yung step by step. Ayan guys, syempre ang unang first step nga pala, susukatin mo muna tong auxiliary pan sa sa takip ng styrofoam. Tapos ayun guys, gagamit ka ng cutter tapos bubutasan mo yan ng pabilog. Bali dyan mo kasi ipapasok guys yung auxiliary pan para para siya yung yung magpo-produce ng air para lumakas yung mga piston ring. After namin butasan guys, ayan sinalpak na namin yung auxiliary pan. Dapat guys paloob yung buga ng hangin And after that, definitely hiniwa na rin namin tong plastic bottles. Bali siya guys yung magsisilbing tubo na lalabasan ng hangin. Kaya ayan guys, binutasan na rin ni Kuya. Sinukatan niya muna ng bilog tapos bubutasan niya na gamit yung cutter. After butasan guys, definitely ilalagay na natin tong plastic bottle. At ayan guys, grabe ang ganda niya na mga ka-wonder. Pero bali hindi pa yan guys yung finished product kasi kailangan pa natin siyang lagyan ng power. At dahil dyan, kumuha na rin kami ng battery na 12 volts. Pero optional lang to guys, kung gusto niya naman na disaksak, pwede naman guys. Yung sa amin kasi guys, gagamitin din namin to kay tagtag kapag naglo-long ride kami para malamig. So yun na nga guys, kinapit na agad namin yung battery tapos sinet up na ni Kuya yung mga wirings. Ayun guys, bali pinag-connection niya na yung mga wire tapos nagtulong pa sila na Baron. Air Force technician kasi si Baron guys, kaya marunong niya sa mga ganyan. At syempre, binalot na rin namin guys ang electrical tape para hindi kami makuryente. Maya-maya lang guys, sa wakas okay na rin siya. Grabe, sobrang angas na ito guys. Kaya nilagyan na rin namin ng yelo para sobrang lamig niya na. Pinaglalagyan na namin guys ng tagtitris na yelo. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa lumamig yung buga nito. Air cooler check. Kuya ko naman. Ang lamig. Ang galing! Ang galing! Grabe, legit nga guys, napakalamig na ito. Kaya sana marami kayong walang natutunan. Sinayang na naman namin 3 minutes ang buhay nyo guys. I love you all.